Sa kasalukuyan, nagkakagulo ang buong mundo. Ito ay dahil sa biglaang deklarasyon ng Amerika na ang Pag-asa Island at maging ang Sabah ay teritoryo ng Pilipinas. Nagsimula ang lahat ng ipag-utos ng Pangulo ng China na si Xi na itulak ang tatlong Type 055 destroyers sa katubigan ng Pag-asa Island upang sakupin ito. Ngunit sa sandaling iyon, tahimik na kumilos ang lihim na network ng pagmamanman ng Pilipinas na matagal nang nagbabantay sa West Philippine Sea. Isang hindi nakikitang kontraopensiba sa loob ng 72 oras ang nagsimula. Upang kumpirmahin ang katotohanan, isang punong tagapayo sa estratehiya mula sa US State Department ang nagtungo sa Pilipinas. Sa ulat na kanyang isinumite, nakasaad ang katotohanang nilinlang ng China ang Estados Unidos sa loob ng 30 taon. Dahil sa katotohanang ito, sumiklab ang galit ng Washington. Ang mga tinagong dokumento sa loob mismo ng China, ang mga talaang iningatan ng Pilipinas sa loob ng 600 taon, at ang katotohanang hindi kailanman binanggit ng China tungkol sa Sabah ay lumabas lahat sa liwanag. Kinondena ng Pangulo ng Amerika ang China, tinawag itong pagtataksil ng isang pandaigdigang kapangyarihan, at ngayon ay naghahanda ang Amerika ng isang ultimatum upang pumanig sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga nangyari? Ang hindi kapani-paniwalang kwento ng kontra-atake ng Pilipinas para sa Pag-asa Island at Sabah ay narito na. Kung naniniwala ka sa lakas ng Pilipinas, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. 12 milya na lang mula sa Pag-asa Island. Ang sigaw ng isang analyst ng CIA ay nagpatigil sa lahat sa loob ng Situation Room. Tinitigan ko ang malaking screen. Sa real-time na satellite footage, 3 Chinese destroyers ang gumagalaw patungo sa Pag-asa Island. 3 pulang tuldok ang dahan-dahan ngunit malinaw na pumapasok sa loob ng 12 nautical mile na teritoryo ng Pilipinas. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa Situation Room ng State Department. Sa aking 35 taong karanasan, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong tensyon. Ano ang reaksyon ng Philippine Navy? Tanong ng Undersecretary of State sa mahinang boses. Dahan-dahang umiling ang analyst. Wala po, sa loob ng 6 na oras, walang anumang kilos na na-detect. Ito ay kakaiba. Sa normal na sitwasyon, dapat ay agad na kumilos ang Philippine Navy. Ang Pag-asa Island ay isang islang nasa ilalim na ng epektibong kontrol ng Pilipinas. Ang kawalan ng reaksyon sa loob ng 6 na oras ay isang senyales na mayroong mali. Huminga ako ng malalim habang tinititigan ang mga salitang Pag-asa Island sa screen. Ang pangalang iyon ay bahagyang umantig sa aking puso. Noong 1944, ang lolo ko, si Lieutenant Colonel William Stone, ay namatay sa labanan malapit sa karagatang ito noong Battle of Leyte Gulf. Ngunit mabilis kong iwinaksi ang alaala. Hindi ito ang oras para sa personal na damdamin. Pagkaraan ng 2 oras, nasa White House Situation Room na kami. Naroon ang Pangulo, ang Secretary of State, ang Secretary of Defense, at ang Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Itinuro ng chairman ang Pag-asa Island sa isang malaking mapa at lumaki ang mga pulang tuldok sa screen. 3 destroyers ng People's Liberation Army Navy ang kasalukuyang nasa posisyong ito, malapit sa 12 nautical mile na teritoryo ng Pilipinas. Tinapik ng Pangulo ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Seryoso ang kanyang mukha. Ano ang ginagawa ng Pilipinas? May mga barkong pandigma ng China sa harap ng kanilang teritoryo. Umiling ang chairman. Sa loob ng 12 oras, walang opisyal na tugon o kilos militar. Ito ay isang pambihirang sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit nananahimik ang Pilipinas. Hindi ito simpleng pagpapakita lang ng puwersa sa dagat. May sumusubok sa Pilipinas at ang Pilipinas ay nananatiling tahimik. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa aking opisina. Sa ibabaw ng aking mesa ay may isang 300 pahinang dokumento na ipinadala ng Ministry of Foreign Affairs ng China sa iba't ibang gobyerno 3 araw na ang nakalipas. Ito ay puno ng mga historikal at legal na basehan na nagsasabing ang buong West Philippine Sea ay teritoryo ng China. May mga lumang mapa, interpretasyon ng internasyonal na batas, mga talaan ng pangingisda at opinyon mula sa iba't ibang eksperto. Ito ay masusing inihanda. Binuklat kong muli ang dokumento. Sa totoo lang, kung pagbabasehan lamang ang mga dokumentong iprinisenta, mas matibay ang lohika ng China. Ang pag-aalala na matatalo ang Pilipinas sa pandaigdigang opinyon kung emosyonal lamang ang kanilang magiging tugon
ay bumalot sa buong White House. Habang binabasa ko ang bawat pahina, huminto ako sa pahina na binto. Isang bahagyang bakas ng pagbabago sa sulok ang nakakuha ng aking atensyon. Kakaiba ang kulay ng tinta, na parabang isang mahalagang pangungusap ang binura at pinalitan gamit ang ibang tinta. Sinubukan kong palakihin ito ngunit umiling na lang ako. Imposibleng gumawa ng ganitong uri ng pamemeke ang Tsina, naisip ko. Ipinagpatuloy ko na lang, pilit na isinasantabi ang pagdududa. Ngunit ang kakaibang kulay ng tinta ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Kinabukasan ng umaga, muling ipinatawag ang White House Situation Room. Mas mabigat ang tensyon kaysa kahapon. Tumingin sa akin ang Pangulo at sinabing, "Stone, gusto kong ikaw mismo ang pumunta sa Pilipinas para alamin ang sitwasyon. Alam na natin kung ano ang inihanda ng Tsina. Panahon na para malaman kung ano naman ang hawak ng Pilipinas." Napigilan ko ang aking hininga at isa pa, dagdag niya, "Ang lolo mo ay namatay sa labanan malapit sa Pilipinas, di ba? Maaaring mahirap ito para sa iyo, pero dahil doon, mas magiging patas ang pagtingin mo." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Hindi ko inaasahang mababanggit ang tungkol sa lolo ko. Buong buhay na sinasabi ng aking ama na huwag magtiwala sa emosyon pagdating sa Pilipinas. Huwag kang padadala sa damdamin. Lagi niyang paalala. Lumaki akong naniniwala roon. "Masusunod po, Mr. President," sagot ko, sinisikap na maging kalmado, ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Nang gabing iyon, nag-empake ako sa bahay. Kasama ng mga dokumento, inilagay ko rin sa bag ang lumang kuwaderno ng aking lolo. Nakasulat doon ang isang pangungusap. Ang Pilipinas ay isang marangal na bayan. Matagal kong tinitigan ang mga salitang iyon. Isang pangungusap na hindi ko kailanman pinaniwalaan. Tiningnan ko ang aking plane ticket, isang flight papuntang Maynila, aalis pagkaraan ng 12 oras. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik ang gabi sa Washington, ngunit magulo ang aking isipan. Ang tatlong pulang tuldok na gumagalaw sa paligid ng Pag-asa Island ay patuloy na bumabalik sa aking alaala. Kinabukasan ng madaling araw, nagtungo ako sa Dulles Airport. Habang papasok sa departure gate, naisip ko, may magbabago pagdating ko sa Pilipinas. Marahil, lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng 35 taon ay mayayanig. Lumipad na ang eroplano. Pagkaraan ng mahigit 12 oras, darating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkaraan ng mahigit 12 oras, haharapin ko ang isang bansang hindi ko pa lubusang nakikilala. At malalaman ko kung bakit nanahimik ang Pilipinas. Sa labas ng bintana, nakita ko ang Atlantic Ocean. Hinawakan ko ang kuwaderno ng lolo ko sa loob ng aking bag at bumulong, "Pilipinas, ano ba talaga ang inihahanda ninyo?" Paglabas ko pa lang ng arrival area ng NAIA, isang lalaki ang humarang sa akin. Maayos ang kanyang itim na suit at walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. "Dr. Lucas Stone, tama po ba?" sabi niya habang inilahad ang kanyang kamay. "Ako si Mateo Cruz, Director General mula sa Department of Foreign Affairs." Mahigpit ang kanyang pakikipagkamay, ngunit ang kanyang mga mata ay tila alam na ang lahat ng sagot, walang bahid ng pag-aalinlangan, walang welcome o kahit isang ngiti. Para sa isang taong sumasalubong sa kinatawan ng isang kaalyadong bansa, masyado siyang malamig. Agad akong nakaramdam ng pag-iingat. "Naghanda na po kami ng sasakyan. Nais niyo po bang dumiretso na tayo sa base sa Palawan?" tanong niya. "Sige," maikli kong sagot at sumunod sa kanya. Isang itim na sedan ang naghihintay sa parking lot at tahimik kaming sumakay. Habang papalabas ang sasakyan sa airport at papasok sa highway, nakita ko ang tanawin ng Metro Manila. Mga nagtataas ang gusali, mabilis na mga traffic sign at tila mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang isip ko ay malayo sa kapayapaan. Nang tuluyan na naming lisanin ang Kalakhang Maynila, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Director General Cruz, 3 Chinese destroyers na ang malapit sa Pag-asa Island. Ang islang iyon ay kinikilala ng mundo bilang teritoryo ng Pilipinas. Bakit wala pa ring ginagawang aksyon ang Pilipinas? May bahid ng pagkadismaya sa aking boses. Dahan-dahan akong tiningnan ni Mateo Cruz at sa maikling salita na tila hiniwa ng kutsilyo, sumagot siya, "Kumikilos na kami, Dr. Stone, at malapit mo na ring makita." "Anong ibig mong sabihin? Anong klasing pagkilos ang ginagawa ninyo?" tanong kong muli. Ngunit hindi na siya nagsalita. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana. Nakaramdam ako ng pagkabigo at kakaibang kaba. Hindi ito ang karaniwang pag-iingat ng isang diplomatiko.
Ito ay kilos ng isang taong may malaking itinatago na puno ng katahimikan ang sasakyan. Naisip ko, ano ba ang inihahanda ng Pilipinas? Bakit sila ganito kakumpiyansa? Pagkaraan ng halos 2 oras na biyahe patungong base, nakarating kami. Isang malaking bakal na tarangkahan ang aming nakita na may karatulang Philippine Navy Western Command. Pinahinto kami ng mga guwardiya at tiningnan ang aming mga pagkakakilanlan. Ang kanilang mga kilos ay tumpak na parang makina. Matapos ang unang checkpoint, may isa pang checkpoint. Multiple security doors, metal detectors, access card authentication. Ang antas ng seguridad ay mas mahigpit pa kaysa sa mga base militar ng Amerika. Lalo akong kinabahan. Hindi ito ang Philippine Navy base na alam ko. Nagsimulang bumaba ang sasakyan sa ilalim ng lupa. Sumakay kami sa elevator at patuloy na bumaba. B1, B2, B3. Nang umabot sa B5 ang indicator, naibulong ko sa sarili ko gaano kalalim ang hinukay nila. Sa wakas, bumukas ang pinto ng elevator. At sa aking harapan, isang tanawin ang nagpatulala sa akin. Isang malawak na underground command center na sinlaki ng 3 pinagsamang football field. Mga dambuhalang screen mula sa sahig hanggang kisame, 12-12 tauhan na nakaupo sa harap ng mga monitor at sa gitna, isang kumikinang na 3D holographic table. Dr. Lucas, maligayang pagdating. Isang Commodore ng Navy ang sumalubong sa akin. Sa kanyang nameplate, nakasulat ang pangalang Ramon Delgado. Ako si Commodore Ramon Delgado. Umpisahan natin sa pagpapakita sa iyo ng tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa isang senyas niya, bumukas ang malaking 3D screen sa gitna at sa sandaling iyon natigilan ako. Ang buong West Philippine Sea, kasama ang Pag-asa Island at maging ang Sabah ay nakalatag bilang isang buhay na 3-dimensional na mapa. Ang mga pulang tuldok ay mga barko ng Tsina, ang mga asul ay sa Pilipinas at ang mga berde ay mula sa ibang bansa. Sa bawat tuldok, nakalagay ang pangalan ng barko, tonelada, bilis, direksyon at maging ang estado ng makina nito, lahat ay real-time. Ito, hindi ko matuloy ang aking sasabihin. Ang sistemang ito ay mas sopistikado pa kaysa sa Integrated Surveillance System ng US Navy na nakita ko sa Washington. Maging ang lokasyon ng mga submarino ay nakadisplay sa 3D. Itinuro ni Commodore Delgado ang screen at mahinahong sinabi, "Sa mahabang panahon, umaasa ang Tsina sa amin para sa malaking bahagi ng impormasyon sa karagatang ito, sa ngalan ng Regional Security Cooperation." Anong ibig mong sabihin? Mabilis kong tanong. Hindi lang sa paligid ng Pag-asa Island, kundi pati na rin sa buong West Philippine Sea, mahigit 60% ng surveillance data ay nagmula sa aming sistema. Ang ipinagmamalaki ng Tsina sa mga internasyonal na pagpupulong, ang kanilang maritime surveillance capability ay sa katunayan, mahigit kalahati ay galing sa aming mga sensor, aming mga satellite at aming teknolohiya. Parang sinampal ako. Ang lahat ng datos na ipinipresenta ng Tsina na parang sarili nilang teknolohiya ay galing pala sa Pilipinas. Ngunit 3 araw na ang nakalipas, itinigil na namin ang pagbibigay ng lahat ng data sa Tsina. Mas bumaba ang boses ni Commodore Delgado. Nakikita mo ba ang 3 Chinese destroyers na iyon malapit sa Pag-asa Island? Sa ngayon, hindi nila alam kung ano talaga ang kanilang tinitingnan. Alam namin ang lahat mula sa sandaling binuksan nila ang kanilang makina hanggang sa anggulo ng kanilang radar. Ngunit sila, wala silang alam kung nasaan kami o kung ano ang aming ginagawa. Dahan-dahang pumasok sa isip ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang 12 oras na katahimikan ng Pilipinas ay hindi dahil sa kawalan ng kakayahan. Ito ay isang kumpiyansang nagmumula sa isang perpektong inihandang surveillance network. Lumaki ang imahe sa screen. Ngayon, ipinapakita nito ang karagatan malapit sa Sabah. Isang masinsing network ng mga asul na sensor ang nakalatag na parang sapot ng gagamba. 92% ng mga barkong nagdadala ng enerhiya para sa Tsina ay dumadaan dito. Araw-araw, mahigit 120 barko, sabi ni Commodore Delgado, habang itinuturo ang mga barko sa screen. Minamanmanan namin ang lugar na ito, 24,007. Alam namin ang bawat kilos ng bawat barko. Doon ko napagtanto. Alam na alam ng Pilipinas kung nasaan ang kahinaan ng Tsina at hawak na nila ito sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi nila ito kailanman ginamit. Ang katotohanan iyon ay mas nakakagulat. Tahimik na nagsalita si Director General Cruz sa aking tabi. Ginamit ng Tsina ang aming teknolohiya na parang sa kanila. Maging sa mga pagpupulong ng mga kaalyado,
at sa mga international briefings. Nananahimik kami hindi dahil hindi kami handa. Nananahimik kami dahil tapos na ang lahat ng paghahanda. Tinitigan ko ang 3D screen. Ang dagat sa pagitan ng Pag-asa Island at Saba ay tila buhay. Hindi na ito basta asul na alon, kundi isang malawak na network kung saan dumadaloy ang libu-libong data. Ang lahat ng presentasyon kung saan ipinagmalaki ng Tsina ang kanilang surveillance capability ay tahimik na gumuho sa loob ng silid na ito. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi natitinag ang Pilipinas dahil wala silang dahilan para matinag. Halika rito, sabi ni Commodore Delgado habang lumalabas kami ng command center at naglakad sa isang pasilyo. Tiningnan ko ang paligid. Sa magkabilang panig ng pasilyo, mayroong 12-dosenang mga silid operasyon. Bawat isa ay may mga tauhang nakatutok sa mga monitor. Ang laki ng pasilidad na ito ay higit pa sa aking inaasahan. Sumakay kami sa elevator pabalik sa itaas. Paglabas namin, sumalubong sa akin ang malakas na hangin ng dagat. At sa aking harapan, isang malaking itim na barko ang lumitaw. Ang BRP Lapu-Lapu, isang stealth frigate, sabi ni Commodore Delgado. Tiningala ko ang barko. Ang balat nito ay tila sinisipsip ang lahat ng liwanag. Ang mga non-reflective tiles nito ay makinis na parang ibabaw ng tubig. Dinisenyo itong halos hindi makita ng radar. Alam mo ba kung bakit tahimik ang Pilipinas? Tanong ni Commodore Delgado. Dahil mayroon kaming mga kagamitan na hindi kailangang makita. Umakyat kami sa barko. Pagpasok sa tulay, isang 5th generation radar system ang gumagana. Sa screen, ang ibabaw ng dagat, ilalim ng tubig at himpapawid ay pinagsama sa isang integrated map. 5 Chinese destroyers sa paligid ng Pag-asa Island ay minarkahan bilang mga pulang tuldok. Hindi namin ibinahagi ang sistemang ito sa Amerika. Tahimik na sinabi ni Commodore Delgado. Nagulat ako. May teknolohiya ang Pilipinas na hindi nila ibinunyag kahit sa Amerika. Hindi ako makapaniwalang may ganitong lihim sa pagitan ng magkaalyado. Bakit hindi ninyo ibinahagi sa US? Tanong ko. Tiningnan ako ni Commodore Delgado dahil ibabahagi ito ng Amerika sa kanilang mga strategic partners. Ayaw naming malaman ng China ang teknolohiyang ito. Ang kanyang mga salita ay malamig ngunit tumpak, maingat na nagkalkula ang Pilipinas. Lumaki ang imahe sa screen, ipinapakita ang karagatan ng Saba, isang masinsing network ng sensor ang nakalatag doon. Dose-dosenang mga barko ang gumagalaw ng real-time na may detalyadong impormasyon. 92% ng mga barkong pang-enerhiya ng Tsina ay dumadaan dito. Sa average, 5 barko bawat oras, sabi ni Commodore Delgado. Mayroon kaming ganap na kontrol sa lugar na ito. Alam namin kung anong barko ang dadaan, kailan, at ano ang dala. Kinilabutan ako. Alam ng Pilipinas kung nasaan ang lifeline ng Tsina at hawak na nila ito. Ngunit hindi nila ito kailanman hinigpitan. Ano ang mangyayari kung isasara ng Pilipinas ang daanang ito? Maingat kong tanong. Bahagyang ngumiti si Commodore Delgado. Ang ekonomiya ng Tsina ay babagsak sa loob ng 72 oras. Ngunit hindi kami gagawa ng ganoong pagpili. Hindi namin layunin na sirain ang Tsina, kundi protektahan ang katotohanan. Ang kanyang tono ay hindi pananakot, kundi puno ng katiyakan. Ang Pilipinas ay may kapangyarihan, ngunit hindi ito ginagamit ng basta-basta. Gusto mo bang makita ang submarine dock? Tanong ni Commodore Delgado. Tumango ako. Bumaba kami sa frigate at nagtungo sa kabilang panig ng base. Isang malaking bakal na pinto ang bumukas, na nagbunyag ng isang underground submarine dock. Sa loob, isang Amihan, class na submarino ang nakalantad. Ang submarinong ito ay hindi kayang madetect ng sonar ng China. Kaya nitong manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 2 linggo, paliwanag ni Commodore Delgado. Tinitigan ko ang itim na submarino. Isang metalikong tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kisame ng dock at ang amoy ng bakal at dagat ay naghalo. Sa sandaling iyon, isang lumang alaala ang pumasok sa isip ko. Ang huling labanan ng lolo ko, si Lieutenant Colonel William Stone, ay malapit dito noong 1944 sa Battle of Leyte Gulf. Napapikit ako. Naalala ko ang isinulat ng lolo ko, ang Pilipinas ay isang marangal na bayan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo ang mga salitang iyon. Pagbalik namin sa command center, naghihintay si Director General Cruz. Alam mo ba kung bakit mabagal ang kilos ng mga Chinese destroyers? Tanong niya. Umiling ako dahil nawalan sila ng data mula sa Pilipinas. Hindi na nila makita ng malinaw ang karagatan sa paligid ng Pag-asa Island. Gumagana ang kanilang radar,
ngunit wala silang baseline data para sa analysis. Itinuro ni Commodore Delgado ang screen. Tahimik ang Pilipinas ngayon, ngunit sa katahimikang iyon, sinusuri namin ang bawat vibration pattern ng makina ng bawat barko ng Tsina. Alam namin kung saan sila pupunta at ano ang kanilang gagawin, bago pa man nila ito malaman. Naramdaman ko ang isang matinding pagkamulat. Hindi naglalaro ang Pilipinas. Nakikita nila ang kanilang kalaban na parang salamin. Sa loob ng 30 taon, ginamit ng China ang aming teknolohiya na parang sa kanila, malamig na sabi ni Director General Cruz. Sa mga regional security forums, ipinipresenta nila ang impormasyong nakuha sa mga sensor ng Pilipinas bilang superior na surveillance capability ng kanilang Navy. Alam namin ito, ngunit tiniis namin. Pero ngayon, tapos na iyon. Dahan-dahan kong tinanggap ang bigat ng kanyang mga salita. Ang lahat ng ipinagmalaki ng Tsina sa entablado ng mundo ay isang ilusyon na itinayo sa teknolohiya ng Pilipinas. Dr. Stone, kanino papanig ang Amerika? Diretsyong tanong ni Director General Cruz. Hindi ako makasagot. Sa loob ng 35 taon, naniwala ako na ang teknolohiya ng Tsina ang pinakasopistikado at ang Pilipinas ay emosyonal lamang. Ngunit ang nangyayari sa aking harapan ay ang kabaligtaran. Hindi emosyonal ang Pilipinas. Sila ay lubusang handa at kumikilos ng may kahinahunan. Samantala ang Tsina ay nabuhay sa kasinungalingan sa loob ng 30 taon. Tumingin ako sa labas. Ang mga alon ng West Philippine Sea ay humahampas sa itim na frigate. Sa isang lugar sa karagatang iyon, namatay ang aking lolo at kinamuhian ng aking ama ang dagat na iyon. Ngunit ngayon, nagsisimula akong maintindihan. Ang katotohanan ay maaaring iba sa pinaniwalaan ng aming pamilya. Nang gabing iyon, sa aking hotel sa Maynila, binuksan ko ang TV. Isang breaking news ang inilabas ng CGTN. Ang Pangulo ng Tsina na si Xi ay nasa isang podium, malamig at malinaw ang kanyang boses. Nilinlang ng Pilipinas ang internasyonal na komunidad. Ang West Philippine Sea, sa kasaysayan at sa batas, ay likas na teritoryo ng Tsina. Ang dahilan kung bakit hindi makatugon ang Pilipinas ay dahil alam din nila ang katotohanan. Kinabahan ako habang pinapanood ang screen. Hindi ito simpleng diplomatikong pahayag. Ito ay isang pagmamanipula ng imahe. Ginagawang kahinaan ang katahimikan ng Pilipinas. Ito ang simula ng isang information war. Kinabukasan ng umaga, lumala ang sitwasyon. Ibinalita na sabay-sabay na naparalyze ang mga pangunahing website ng gobyerno ng Pilipinas. Isang malawakang traffic attack. Agad na nagulat ang CNN, Philippine government websites under hacking attack. Tumunog ang aking telepono, ang National Security Advisor ng White House. Lucas, nagsimula ng kumilos ang Tsina, gumagamit na sila ng cyber attacks at media offensive. Ano ang reaksyon ng Pilipinas? Wala pa ring opisyal na tugon, sagot ko. Mukhang ang Tsina ang unang kumikilos. Sa loob ng 72 oras, mabubuo na ang internasyonal na opinyon. Sabihin mo sa Pilipinas na malalagay sila sa alanganin kung mananatili silang tahimik. Natapos ang tawag. Tumingin ako sa labas. Malinaw na ang estratehiya ng Tsina. Dahil wala silang laban sa direktang komprontasyon, gumagamit sila ng asymmetrical pressure, cyber attacks, media offensive, at diplomatic pressure, lahat ng sabay-sabay. Talagang sopistikado ang Tsina. Isang kalkuladong hakbang, bulong ko sa sarili. Ito mismo ang laging sinasabi ng aking ama. Pagsapit ng hapon, mas seryosong balita ang dumating. Isang Chinese Maritime Patrol aircraft ang nagsagawa ng low-pass flight sa ibabaw ng isang Philippine Energy Transport Vessel malapit sa Pag-asa Island. Naglabas pa ng paulit-ulit na babala ang China Coast Guard. Ang karagatang ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng China. Baguhin agad ang inyong kurso. Ito ay isang malinaw na provokasyon mula sa Tsina. Kinabahan ako habang hinihintay ang tugon ng Pilipinas. Ngunit nanatili pa ring tahimik ang Pilipinas. Hindi ba talaga kayang tumugon ng Pilipinas? O ayaw lang nilang tumugon? Naguluhan ang isip ko. Naalala ko ang sopistikadong sistema na nakita ko sa naval base. Imposibleng manahimik na lang sila matapos ang ganoong paghahanda. Ngunit kasabay nito, ang pag-atake ng Tsina ay napakalakas. Baka hindi na nila kayang tumugon. Pagsapit ng gabi, lahat ng media outlets ng China ay kumilos na. Ang CGTN, Xinhua, at People's Daily ay iisa lang ang mensahe. Ang mga talaan ng Pilipinas ay peke. Ang West Philippine Sea ay sa Tsina. Ikinakalat nila ang frame na ito sa buong mundo. Ang mga piraso ng 300,
pahinang dokumento ng Tsina ay kumakalat na sa CNN, BBC at Reuters. Nakaupo ako sa aking mesa. Binabasa ang isang ulat na ipinatawag ng Ministry of Foreign Affairs ng Tsina ang mga embahador mula sa iba't ibang bansa. Muling itinuturok ng Tsina sa mga pangunahing embahador ng US at Europa ang mensaheng ang mga talaan ng Pilipinas ay peke, ang West Philippine Sea ay teritoryo ng Tsina. Perpekto. Ang diskarte ng Tsina para makuha ang maagang kalamangan ay gumagana ng eksakto. Naisip ko habang nakakaramdam ng hindi mapakali. Muling pumasok sa isip ko ang isang linya mula sa talaarawan ng aking ama. Ang Pilipinas ay natataranta sa panahon ng krisis. Ang Tsina ay mahinahong naghihintay at gumaganti. Kinuha ko mula sa drawer ng hotel ang lumang kuwaderno ng aking ama at binasa muli ang pangungusap na iyon. Ang mga nangyayari ngayon ay akmang-akma sa pattern. Tay, tama ka ba? Kinabukasan ng madaling araw, muling naglabas ng breaking news ang CGTN. Isang pulang headline ang lumitaw sa screen. Government of China announces strengthening of military assets in Sabah Maritime Zone. Tumayo sa podium si Pangulong Xi. Ang iresponsableng pananahimik at peking kasaysayan ng Pilipinas ay seryosong banta sa seguridad ng aming rehiyon. Palalakasin namin ng husto ang depensa sa Sabah. Sa sandaling iyon, napatalon ako sa aking upuan. Sabah. Ginamit ng China ang Sabah Card. Ito ay isang napakatalinong hakbang. Ang Sabah ay kasalukuyang kinikilala bilang teritoryo ng Malaysia, isang bansang may malapit na ugnayan sa Tsina. Ang pagpapalakas ng depensa sa sarili nilang partners' territory ay isang dahilan na ituturing na lehitimo ng internasyonal na komunidad. Mahihirapan ang Pilipinas na magprotesta ng opisyal. Perpekto, binago ng Tsina ang mga patakaran ng diplomatikong laro. Eksakto nilang tinamaan ang kahinaan ng Pilipinas, naisip ko, habang nakakaramdam ng pait. Napakasopistikado ng estratehiya ng Tsina. Nang hapong iyon, pinuntahan ako ni Director General Cruz sa hotel. Iba ang kanyang ekspresyon, mas malamig, mas matatag. Dr. Stone, binanggit ng Tsina ang Sabah. Nakita ko, isang napakatusong hakbang, sagot ko. Sa isip ko, paano natutugon ang Pilipinas? Ang Sabah, sa ilalim ng internasyonal na batas, ay hindi nila hawak. Dahan-dahang tumango si Mateo Cruz. Kung gayon, ibig sabihin panahon na para ilabas din namin ang aming baraha. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Ang Sabah, bumaba ang boses ni Mateo Cruz. Naguluhan ako. Sabah? Iyon ay teritoryo na hawak ng Malaysia. Anong baraha ang mayroon ng Pilipinas? Ang Sabah ba ay kinikilala bilang teritoryo ng Malaysia ngayon? Maingat kong tanong. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo Cruz. Tama, sa ngayon. Ngunit, Dr. Stone, hindi kailanman ito naging ganoon mula sa simula. Parang huminto ang aking paghinga. Ang Pag-asa Island ang pangunahing labanan. Ngunit ang Sabah ay naglalaman ng katotohanang ayaw na ayaw marinig ng Tsina o ng mga kaalyado nito. Mula sa kanyang briefcase, inilabas ni Mateo Cruz ang isang kopya ng isang lumang dokumento. Nakita ko ang petsang 1878, ang orihinal na kasunduan sa pag-upa sa pagitan ng Sultanate of Sulu at ng British North Borneo Company. Kinuha ko ang dokumento at binuklat ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Malinaw ang mga selyo. Simula pa lang iyan, tahimik na sinabi ni Mateo Cruz. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Sabah ang pangalawang larangan ng digmaan. At handa na ang Pilipinas para doon. Nagkagulo ang isip ko. Ang sopistikadong pag-atake ng Tsina, ang nakahandang kontra-atake ng Pilipinas, ang paniniwala ng aking ama, ang mga isinulat ng aking lolo, lahat ay naghalo-halo at yumayanig sa akin. Hindi natitinag ang Pilipinas. Tahimik lang kaming naghanda. Ang mga salita ni Mateo Cruz ay tumatak sa aking puso. Kinabukasan, alas 5 ng madaling araw, bigla akong ipinatawag sa Malacanang. Nagpadala ng sasakyan si Director General Cruz at tinahak namin ang madilim pang mga kalsada ng Maynila. Pumasok kami sa gate ng Malacanang at bumaba sa isang underground facility. Pagbukas ng pinto, naroon ang National Security Advisor at mga pangunahing opisyal mula sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Lahat sila ay puyat. Nakita ko rin si Commodore Delgado. Tumango ang National Security Advisor. Dr. Stone, maupo ka. Kailangan din naming marinig ang panig ng Amerika. Umupo ako, kinakabahan. Ano ang nangyayari? Nang banggitin ng Tsina ang Sabah, ganap na nagbago ang sitwasyon, sabi ng National Security Advisor sa mahinang boses.
Ngayon, maaari na nating ilabas ang katotohanan. Napansin ko ang salitang ginamit niya, katotohanan, hindi hula o akusasyon, kundi katotohanan. Sa isang senyas niya, inilagay ni Director General Cruz ang dalawang folder sa mesa. Ang kaliwang folder ay may pamagat na Pag-asa Island, 127 Primary Historical Sources, Originals. Ang kanang folder naman ay may pamagat na Sabah Sovereignty Claim, Historical Investigation File. Napigil ko ang aking hininga. Sabah File, isang dokumento na hindi ko alam na umiiral. Ngayong 10:00 ng umaga, sa isang press briefing sa DND, ilalabas namin ito sa buong mundo, matatag na sabi ng National Security Advisor. Ipapakita namin na ang Pag-asa Island ay malinaw na teritoryo ng Pilipinas at ibubunyag namin ang katotohanan tungkol sa Sabah. Parang hindi ako makahinga. Sa wakas, babasagin na ng Pilipinas ang kanilang katahimikan at gaganti. 10:00 ng umaga. Ang briefing room ng DND ay puno ng 200 lokal at dayuhang mamamahayag. Tense din ang mga mukha ng mga military attaché mula sa iba't ibang bansa. Nakatayo ako sa likod, pinapanood ang lahat. Isang dokumento ang lumitaw sa malaking screen. Ang Murillo Velarde Map ng 1734, isa sa mga pinakaunang detalyadong mapa ng Pilipinas. Tumayo sa podium si Commodore Delgado. Malamig at malinaw ang kanyang boses. Ang mapang ito, na ginawa ng isang Espanyol na pari, ay malinaw na nagpapakita na ang mga islang tinatawag ngayong Spratlys, na tinatawag naming Kalayaan, ay bahagi ng arkipelago ng Pilipinas. Ito ay isang opisyal na dokumentong kinikilala sa buong mundo. Nagkagulo ang mga mamamahayag, nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Isang pangalawang dokumento ang lumitaw sa screen. Ang Presidential Decree No. 1596 ng 1978 na opisyal na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang munisipalidad ng Palawan. Sunod-sunod na lumabas ang mga talaan mula sa panahon ng mga Espanyol, mga dokumento mula sa panahon ng mga Amerikano, at mga testimonya ng mga mangingisdang Pilipino. Isang kabuuang 127 na primary sources. Lahat ay may kasamang mga larawan ng orihinal, pinagmulan, salin, at sertipikasyon mula sa mga internasyonal na historiador, sabi ni Commodore Delgado. Habang pinapanood ko ang mga dokumento, namangha ako. Ang mga orihinal na ebidensya ng Pilipinas ay 10 beses na mas matibay kaysa sa 300 pahinang dokumento ng Tsina. At lahat ay may sertipikasyon mula sa mga internasyonal na eksperto. Ang debate sa Pag-asa Island ay nagtatapos dito. Ang boses ni Commodore Delgado ay umalingaw-ngaw sa buong briefing room. Naramdaman kong iyon ang hudyat ng pagtatapos ng unang yugto ng laban. Ngunit ang tunay na sorpresa ay sumunod. Biglang naging itim ang screen. Isang pulang teksto ang lumitaw, Sabah, The Historical Rights of the Philippines. Napigil ng mga mamamahayag ang kanilang hininga. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking upuan. Ang unang ebidensya ay lumitaw. Ang kasunduan noong 1878. Lumakad sa podium si Director General Cruz. Ang Sultan ng Sulu ay ipinaupa, hindi ibinenta ang teritoryo ng North Borneo sa British Company. Ang salitang ginamit, pajak, ay nangangahulugang upa, hindi pagbebenta. Ito ay isang kasunduang nagpapatuloy hanggang ngayon. Sumabog sa ingay ang mga mamamahayag. Bumuhos ang flash ng mga kamera na parang bagyo. Ang pangalawang ebidensya, ang desisyon ng mataas na hukuman ng British North Borneo noong 1939 sa kaso ni Dayang-Dayang Haji Piandao na kumikilala sa mga tagapagmana ng Sultan bilang mga lehitimong tumatanggap ng bayad upa. Ang pangatlong ebidensya, isang declassified na memo mula sa CIA noong 1963. May basehan ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah at nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Isinulat ito mismo ng isang mataas na opisyal ng CIA. Alam pala ito ng Amerika, ngunit binaliwala dahil sa Cold War. Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Alam din pala namin sa Amerika, ibig sabihin, nagtago rin kami ng katotohanan. Ang pang-apat na ebidensya, mga talaan ng patuloy na pagbabayad ng upa ng Malaysia sa mga tagapagmana ng Sultan hanggang sa kasalukuyan na nagpapatunay na hindi ito pagbebenta. Ang National Security Advisor ang nagbigay ng pangwakas na salita. Hindi namin hinihiling na ibalik agad ang Sabah, ngunit dumating na ang panahon para ilabas ang katotohanan. Hindi maaaring itago ang kasaysayan. Ang kanyang tono ay hindi para makipag-away, kundi para magpatunay, at mas malakas ang dating nito. Pagkatapos ng briefing, lumabas ako sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti. Pagkaraan ng 30 minuto,
nagsimula ang live broadcast ng press conference ng gobyerno ng China. Tumayo sa podium si Pangulong Xi. Maputla ang kanyang mukha. Ang mga paratang ng Pilipinas ay gawa-gawa at walang basehan, sigaw niya. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Nagtanong ang mga reporter, kung gayon, ano ang masasabi ninyo sa 1878 lease agreement? Paano ninyo ipapaliwanag ang declassified na memo ng CIA? Sa unang pagkakataon, gumuho ang ekspresyon ni Pangulong Xi. Hindi na siya makasagot. Habang pinapanood ko ang TV, bumulong ako. Hindi sila handa para dito. Hindi nila ito inaasahan. Nang gabing iyon, naglakad ako mag-isa sa mga kalsada ng Maynila. Naalala ko ang isinulat ng lolo kong si William Stone. Ang Pilipinas ay isang marangal na bayan. Ngayon ko lang napagtanto na totoo pala iyon. Ang lolo ko lang ang nakakita ng katotohanan. Tumingala ako sa langit. Maaliwalas ang gabi sa Maynila. Sa sandaling iyon, gumuho sa loob ko ang alitan ng 3 henerasyon tungkol sa Pilipinas. Mali ang aking ama at tama ang aking lolo. At ako, ngayon ko palang sinisimulang makita ang katotohanan. Bumulong ako, lahat tayo, binaliwala natin ang katotohanan. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, habang nagkakape ako sa cafe ng hotel, pinapanood ko ang labas. Matapos ang revelasyon ng Pilipinas tungkol sa Sabah, nagkakagulo ang media sa buong mundo. Nag-broadcast ang CNN ng 24 oras na special report. Biglang pumasok sa cafe ang isang lalaking nasa 50 sesas na nakasuot ng suit. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay. Dumiretso siya sa aking mesa. Dr. Lucas Stone, tama po ba? Nanginginig ang kanyang boses. Ako nga, sino po sila? Maingat kong tanong. Ako si Chen Wei, 28 taon sa Ministry of Foreign Affairs ng China sa Southeast Asia Policy Office. Nabalitaan kong narito ka sa Pilipinas kaya hinanap kita. Umupo siya sa tapat ko at huminga ng malalim. Ang mga pekeng dokumento ng gobyerno ng China tungkol sa West Philippine Sea at Sabah, karamihan doon, ako ang gumawa. Parang nagyelo ang hangin sa cafe. Ibinaba ko ang aking tasa at tinitigan siya. Ano ang sinasabi mo? Bumaba ang boses ko. Inilapag ni Chen sa mesa ang isang sobreng papel, makapal at kulay kape. Sa loob ng 28 taon, ito ang lahat ng talaan ng mga pineke ko. Ang ebidensya, nandito lahat. Tiningnan ko ang sobre. Nag-atubili akong buksan ito. Maaaring isang patibong. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Hindi ba't empleyado ka ng Ministry of Foreign Affairs ng China? Maingat kong tanong. Oo, ngunit hindi ko na kayang magsinungaling pa. Namumula ang mga mata ni Chen. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang unang file, List of Deleted Sentences. Ang mga pangungusap na hindi pabor sa China ay may mga pulang guhit. Sa tabi, may nakasulat na deleted per instruction from high-level officials. Kinuha ko ang pangalawang file, Citation Manipulation Log, isang comparative table ng orihinal na teksto at ng inilabas na bersyon ng China. Magkaiba ang mga pangungusap. Sa pangatlong file, napahinto ako. Ang mga orihinal na lumang mapa na binago nila. Malinaw ang pirma ng isang mataas na opisyal ng ministry. Ito, kinagat ko ang aking labi. Ang pang-apat na file ang pinakamatindi. Revisions for US Delivery. Ito ang mismong 300 pahinang dokumento na nakita ko sa White House. Bawat pahina ay puno ng mga marka, deleted, reduced, date manipulated, source changed. Ang pahina 90 kung saan iba ang kulay ng tinta, bulong ko. Opo, ako ang nagbago niyan. Binura ko ang orihinal na pangungusap at muling sinulatan. Hindi pa tuluyang tuyo ang tinta kaya nag-iba ang kulay, sagot ni Chen. Yumuko si Chen. Sa sandaling iyon, nabuo ang lahat ng palaisipan sa isip ko. Ang maliit na bakas na pinagdudahan ko, ilang araw na ang nakalipas, galing pala sa kamay ng taong ito. Sa loob ng 20 awam, ito ang ginawa ko. Nanginginig ang boses ni Chen, utos mula sa itaas, para daw sa kapakanan ng bansa. Noong una, naniwala ako. Ngunit habang tumatagal, nalaman kong hindi ito para sa bansa, kundi isang kasinungalingan. Bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng 26 taon mo ito ibubunyag? Tanong ko. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Chen ang isang liham. Luma at lukot ang papel. Nakasulat sa pinaghalong Mandarin at Filipino. Sulat ito mula sa aking anak na babae. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa Pilipinas. Ibinigay niya sa akin ang sulat. Binuksan ko ito at binasa. Itay, habang nag-aaral ako ng kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas, nalaman ko ang katotohanan.
Ipinakita sa akin ng mga kaibigan kong Pilipino ang mga dokumento tungkol sa West Philippine Sea at Sabah. Lahat ay totoo at orihinal. Itay, mali ang China. Nagsinungaling ba tayo sa loob ng 30 taon? Ayoko nang maging isang anak na ikinahihiya ang kanyang ama. Para sa akin at para sa China, sana ay mamuhay ka bilang isang marangal na ama. Sa dulo ng sulat, nakasulat ang pangalan ng kanyang anak, Chen Lihua. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Chen. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Gusto kong maging marangal sa harap ng aking anak. Tiningnan ko si Chen, isang pag-amin ng isang ama. Ang bigat ng kasalanan sa loob ng 28 taon ay sa wakas bumigay na. Dr. Stone, pakiusap, ilabas mo ang mga dokumentong ito sa mundo, nagmamakaawang sabi ni Chen. Babayaran ko ang aking kasalanan, kahit makulong ako, basta't malaman lang ang katotohanan. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Sasama ka ba sa gobyerno ng Pilipinas? Tanong ko. Opo, at magpapatawag din ako ng press conference. Aaminin ko sa buong mundo ang aking ginawa. Nanginginig ngunit desididong sagot ni Chen. Agad kong tinawagan si Director General Cruz. Director General, kailangan nating magkita agad. Dala ko ang lahat ng internal documents mula sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang mismong taong gumawa nito ay kasama ko. Sige, Dr. Stone. Magkita tayo sa DFA sa loob ng 30 minuto. Tense ang boses ni Mateo Cruz. Isang oras ang lumipas. Sa isang underground conference room sa DFA, sinimulan ang pag-verify sa mga dokumento ni Chen. Sinuri ni Commodore Delgado at ng kanyang team ang bawat file. Pagkaraan ng isang oras at kalahati, tahimik na sinabi ni Commodore Delgado, lahat ito ay totoo. Bumalot ng katahimikan ang silid. Tumingin si Director General Cruz kay Chen. Handa ka na ba para sa press conference? Opo, kahit ngayon din. Nanginginig ngunit matatag na sagot ni Chen. 3:00 ng hapon. Sa Manila Press Club, nakatutok ang mga kamera ng 200 media outlets mula sa buong mundo sa podium. Dahan-dahang lumakad si Chen Wei sa entablado. Bumuhos ang flash ng mga kamera. Ako si Chen Wei. Nagtrabaho ako sa Ministry of Foreign Affairs ng China sa loob ng 21 taon, nanginginig niyang sinabi. Sa loob ng 28 taon, ako ang pumeke sa mga dokumento ng gobyerno ng China tungkol sa West Philippine Sea at Sabah. Sumabog sa ingay ang mga mamamahayag. Ang mga dokumento ng Pilipinas ay totoo. Ang mga dokumento ng aming bansa, ng China, ang kasinungalingan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Chen. Sumunod lang ako sa utos. Ngunit hindi iyon dahilan. Sa loob ng 28 taon, tinago ko ang katotohanan. Yumuko siya ng 90 degrees. Humihingi ako ng tawad sa mga mamamayang Pilipino. At gusto kong sabihin sa aking anak, na mula ngayon, mamumuhay na ako bilang isang marangal na tao at ama. Pinanood ng buong mundo ang eksenang ito ng live. Habang nakatayo ako sa likod, naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Ang tapang ng isang ama ang gumiba sa 30 taong kasinungalingan. Nang gabing iyon, sa Beijing, 10,000 tao ang nagtipon sa harap ng Zhongnanhai. Ilantad ang katotohanan, buwagin ang Ministry of Foreign Affairs. Ang mga banner ay nagkalat. At ang mga sigaw ay yumanig sa buong Beijing. Habang pinapanood ko ito sa TV, bumulong ako. Ang katotohanan ay walang kinikilalang hangganan. 6 na oras matapos ang press conference ni Chen, nagsimulang magkagulo ang Beijing. Mula sa aking hotel room, pinanood ko ang lahat sa TV. Daan-daang libong mamamayan ang pumuno sa mga lansangan. 30 taon nyo kaming niloko. Ilantad ang katotohanan. Ang galit sa 30 taong kasinungalingan ay sumabog. Hindi ko akalain na ganito babagsak ang China, bulong ko. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang tasa ng kape. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga, isang emergency press conference ang ginanap sa Beijing. Dahan-dahang lumakad si Pangulong Xi sa podium. Ibang-iba ang kanyang itsura. Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Maputla ang labi at kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mga kababayan, hirap niyang sabi. Walang lakas ang kanyang boses. Ang mga paratang ng Pilipinas ay base sa ilang peking dokumento. Isang reporter ang biglang tumayo at sumigaw, "Ginoong Pangulo, ang pamemeke ay ginawa sa loob mismo ng inyong Ministry of Foreign Affairs." Inamin na ni Chen Wei kahapon sa buong mundo na siya mismo ang gumawa nito sa loob ng 20 ana. Ang lahat ng ebidensya ay nailabas na. Biglang namutla ang mukha ni Pangulong Xi. Nanginginig ang kanyang mga mata at labi. Hindi siya nakapagsalita ng ilang segundo.
Ang aming gobyerno ay hindi nakapagbigay ng tamang impormasyon sa inyo, basag ang kanyang boses. Sa harap ng mga kamera, gumuho ang Pangulo ng Tsina. Lubos kong pinagsisisihan ang nangyari at yumuko siya ng 90 degrees. Bumuhos ang flash ng mga kamera habang pinapanood ng buong mundo ang pagbagsak ng isang leader. Hindi ito pagbagsak ng isang tao, kundi pagguho ng tiwala sa isang buong bansa. Kinabukasan, mas nakakagulat na balita ang yumanig sa mundo. Ang Shanghai Composite Index ay bumagsak ng 21% sa loob lang ng 30 minuto. Ito ang pinakamalaking pagbagsak mula noong 1997 Asian Financial Crisis. Ang halaga ng yuan ay bumagsak ng 13% laban sa dolyar at ang market value ng 5 pinakamalaking korporasyon ng Tsina ay nawalan ng 150 bilyon sa isang araw. China's historical fabrication scandal leads to complete collapse of national trust. Entire economic system in panic, seryosong sabi ng isang CNN anchor. Mas direkta ang Bloomberg, China pays the price for 30 years of lies. Habang pinapanood ko ang mga balita, naalala ko ang sinabi ng aking ama. Ngunit ang bansang bumabagsak sa aking harapan ay ang matatag na Tsina. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay naghanda ng 127 na primary sources, kumuha ng internasyonal na validation at inilabas ang katotohanan sa tamang panahon. Ang totoong nag-ingat ng tiwala ay ang Pilipinas. Nang hapong iyon, tumunog ang aking telepono, ang National Security Advisor. Lucas, bumalik ka agad sa Washington. Nagpatawag ng emergency meeting ang Pangulo. Kailangan mong makarating dito sa loob ng 24 oras. Ano po ang nangyayari? Total review of our East Asia strategy. We are rewriting 70 years of foreign policy. Hurry. Natapos ang tawag. Pagkaraan ng 24 oras, nasa Camp David na ako. Naroon ang lahat ng pangunahing opisyal ng seguridad ng Amerika. Niloko tayo ng China sa loob ng 30 taon, sabi ng Pangulo. Peke ang mga dokumento nila, peke ang kasaysayan. Maging ang kanilang maritime surveillance technology ay galing pala sa Pilipinas. This is a betrayal. Ang Maritime Surveillance Network ng Pilipinas ay mas sopistikado kaysa sa inaakala natin, sabi ng Secretary of Defense. Ang kanilang satellite, submarine at stealth technology ay hindi bababa sa 10 taon na mas advanced kaysa sa Tsina. Baka kapantay pa natin. Kinuha ng Tsina ang 60% ng kanilang data mula sa Pilipinas at ipinresinta bilang sarili nilang teknolohiya, sabi ng CIA Director. Naloko rin tayo ng husto. Tumingin sa akin ang Pangulo. Lucas, tama ang ulat mo. Ang Pilipinas ay isang bansang lubusang handa. Ang Tsina ay isang kastilyong itinayo sa kasinungalingan. Tumayo siya, babaguhin natin ang pundasyon ng ating mga alyansa. Ang sentro ng ating estratehiya sa Pasipiko ay hindi na Beijing, kundi Maynila. We will rebuild everything around the Philippines. At pagkatapos, binitawan niya ang isang makasaysayang deklarasyon na bumaligtad sa 17 taon ng patakarang panlabas ng Amerika. Pag-asa Island is Philippine territory. The United States government officially recognizes this, effective today. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Ang neutral na posisyon ng Amerika na pinanindigan mula pa noong 1951 ay ganap na nagbago. Nang gabing iyon, sa aking hotel sa Washington, kinuha ko ang larawan ng aking lolo, si Lieutenant Colonel William Stone, namatay noong 1944 sa Battle of Leyte Gulf. Niyakap ko ang larawan, tumulo ang aking luha. Lolo, ikaw lang pala ang nakakita ng katotohanan. Hindi alam ni Itay, hindi ko alam, pero ikaw, alam mo. Buong buhay na pinagdudahan ng aking ama ang Pilipinas at ganoon din ako lumaki. Ngunit iba ang aking lolo. Ang Pilipinas na nasaksihan niya noong 1944 ay totoo. Kinabukasan, isa pang balita ang gumulat sa mundo. Naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi sasamantalahin ng Republika ng Pilipinas ang kasalukuyang kahirapan sa ekonomiya ng aming kapitbahay. Ang pagtulong sa isang kapitbahay sa oras ng pangangailangan ng aming paraan. Nag-aalok kami sa gobyerno ng Tsina ng isang emergency currency swap na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Natigilan ako. Nagsinungaling ang Tsina sa Pilipinas sa loob ng 30 taon. Ngunit ang Pilipinas, inabutan pa ng tulong ang bumabagsak na Tsina. Headline ng BBC, Victorious Philippines chooses dignity over revenge, a maturity the world admires. CNN, the Philippines quietly moves to the center of the world stage, showing the true face of a superpower.
Habang binabasa ko ang mga artikulo, napagtanto ko, iba ang laro ng Pilipinas mula pa sa simula. Ang kanilang layunin ay hindi tagumpay, kundi katotohanan. Ang kanilang sandata ay hindi paghihiganti, kundi dangal. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking ama. Itay, si Lucas po ito. Lucas. Napanood ko lahat sa balita. Ang katotohanang inilabas sa Pilipinas, nanginginig ang boses ng aking ama. Itay, tama po si Lolo. Ang Pilipinas ay isang marangal na bayan. Hindi lang natin alam sa loob ng 70 taon. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang boses. Ngayon, alam ko na anak. Patawarin mo ako sa maling pananaw na itinuro ko sa iyo. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng Washington, bumulong ako. Ang katotohanan ay tahimik, ngunit dumadaloy ito sa mga henerasyon. At sa huli, palagi itong mananaig. Isang linggo ang lumipas. Sa UN headquarters sa New York, nakatayo ako sa likod ng General Assembly Hall. Dumalo ako bilang bahagi ng delegasyon ng US. Isang espesyal na sesyon tungkol sa West Philippine Sea at Sabah ang idinaraos. Ngayon, mag-aanunsyo tayo ng isang makasaysayang desisyon, sabi ng UN Secretary General. Sinuri ng UN International Court of Justice at ng Historical Verification Committee ang lahat ng ebidensya. Ang 127 na primary sources ng Pilipinas, ang 300 pahinang dokumento ng Tsina at ang testimonya ng whistleblower na si Chen Wei. Ang konklusyon ay malinaw, sabi niya. Ang Pag-asa Island, sa kasaysayan at sa ilalim ng internasyonal na batas, ay opisyal na kinikilala ng United Nations bilang likas na teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Sumabog sa palakpakan ng bulwagan. 187 na bansa ang tumayo at pumalakpak. At tungkol sa isyu ng Sabah, nagpatuloy siya. Kinikilala ng UN na mayroong malinaw na historical sovereignty dispute. Dahil dito, inirerekomenda ng UN na magsagawa ng formal historical verification talks ang Pilipinas at Malaysia. Ito ay isang napakalaking desisyon. Ang buong mundo ay pumalakpak. 2 araw ang lumipas, muli akong lumapag sa NAIA. Ngunit sa ibang dahilan. Opisyal akong inimbitahan ng gobyerno ng Pilipinas. Sinalubong ako ni Director General Cruz, ngayon ay may ngiti na sa kanyang mukha. Dr. Stone, dadalhin kita sa isang espesyal na lugar ngayon. Sampo? Sa Pag-asa Island. Tumibok ng malakas ang puso ko. Kinabukasan ng madaling araw, sakay ako ng helicopter. Lumipad kami ng halos 2 oras at sa wakas, 2 maliliit na isla ang lumitaw, ang Pag-asa Island. Dahan-dahang lumapag ang helicopter. Sinalubong ako ng malakas na hangin ng dagat. Dahan-dahan akong bumaba at tinapakan ang lupa ng Pag-asa Island. Sa gitna ng isla, may isang bagong tayong monumento. Isang itim na granite na lapida. Nang basahin ko ang nakasulat, hindi ko napigilan ang aking luha. Republika ng Pilipinas, Pag-asa Island. 70 taon ng pagtitiis, tagumpay ng katotohanan, patunay ng dangal. At sa ilalim, may maliit na nakasulat. Bilang pag-alala kay Lieutenant Colonel William Stone at sa lahat ng Pilipino at Amerikanong sundalo na lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Napaluhod ako. Hinaplos ko ang lapida at bumulong. Lolo, ang bansang ipinagtanggol mo ay naaalala ka pa rin pagkatapos ng 70 taon. Ang sinabi mo, ang Pilipinas ay isang marangal na bayan, ay totoo. Tumayo sa tabi ko si Director General Cruz. Ang lolo mo ay lumaban para sa bayang ito. Hinding-hindi namin kalilimutan ang utang na loob na iyon. Kinabukasan, inimbitahan ako sa Malacanang. Gusto akong makilala mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Dr. Stone, maligayang pagdating, sabi niya. Ang lolo mo, si Lieutenant Colonel William Stone, ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang bayang ito noong 1944. Hinding-hindi kalilimutan ng Pilipinas ang sakripisyong iyon. Salamat po, Ginoong Pangulo, nanginginig kong sabi. Matagal kong hindi naintindihan ang Pilipinas, ngunit ngayon, nakita ko ang lahat. Ang Pilipinas ay isang bansang marunong lumingon sa pinanggalingan. Tumango ang Pangulo. Kami ay isang bansang nagpapatunay. Dr. Stone, sa gawa, hindi sa salita. Sa ebidensya, hindi sa paratang. Sa katotohanan, hindi sa emosyon. Inabot man ng 70 taon, nagtagumpay kami. Nang gabing iyon, pinanood ko ang balita. Headline ng CNN, 187 nations officially recognize Pag-asa Island as Philippine territory, a historic moment. BBC, Philippines persuades the world with quiet patience, a true diplomatic victory.
New York Times. Sabah sovereignty talks to officially begin. East ASEAN historical map to be redrawn. At ang headline ng Washington Post ang kumuha ng aking atensyon. The Philippines quietly moves to the center of the world. The day dignity defeated might. Tumingin ako sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Ang katotohanang inihanda ng bansang ito sa loob ng 70 taon ay sa wakas kinilala na ng mundo. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng liham para sa aking lolo. Lolo, 70 taon na ang lumipas mula nang mamatay ka sa labanan malapit sa Pilipinas. Buong buhay na sinisi ni Itay ang bansang ito at ganoon din ako lumaki. Ngunit ngayon alam ko na, ikaw lang ang nakakita ng katotohanan. Ang Pilipinas ay isang marangal na bayan. Naging isang bansa itong tinitingala ng mundo. Tama ang iyong hula. Ang katotohanan ay tahimik. Ngunit dumadaloy ito sa mga henerasyon at sa huli, palagi itong mananaig. Ang iyong apo, Lucas Stone. Isinave ko ang liham at tumingin sa labas ng bintana. Mga kaibigan, kumusta ang kwento natin ngayon? Ang paglalakbay ng isang Amerikanong eksperto, si Lucas Stone, na nakatuklas sa 70 taong tinagong katotohanan. Isang pamilyang nahati sa 3 henerasyon ng paniniwala na sa huli ay pinag-isa ng dangal at kahandaan ng Pilipinas. Ang katotohanan ay tahimik, ngunit palagi itong mananaig. At ang dangal ang pinakamakapangyarihang sandata. Kung naantig ng kwentong ito ang inyong puso, mangyaring iwan ang mga salitang mabuhay ang Pilipinas sa comment section. Ang bawat komento ninyo ay lakas para sa ating bayan.